Salamat Diyos at kay bubuti nila. Hoy! Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ha? Sino ang mga magnanakaw? Hoy! Huwag kang magsinungaling. Nasaan ang iyong mga anak? Hindi ko po alam kung nasaan sila. Patagal ko na pong hinahanap ang bunso kong si Crispin. Bueno, ibigay mo sa amin ang mga onsang ninakaw ng iyong mga anak. Kung hindi, ikaw ang dadamputin namin. Mga Ginoo, ang mga anak ko po ay hindi magnanakaw. Ni isang busi ay wala po silang binigay sa akin. Kahit halawagin niyo po ang bahay namin ay wala kayong makikita. Pero sinasabi ko po sa inyo, mahirap lang kami pero hindi po kami magnanakaw. Tahin ka namin sa kwartel. Ako'y susunod po sa inyo mga Ginoo at hindi lalaban. Ngunit maaari po bang mauna ako ng ilang akbang sa inyo? Hindi maaari. Nasa liblib na lugar tayo kaya madali mo lang kaming matakasan. Sino kaya siya at ano ang dahilan ng pagdakip sa kanya? Siya si Sisa, ina ng mga magnanakaw. Ano? Siya ang ina ng mga magnanakaw na bata? Kung gayon ay nararapat lamang sa kanya yun dahil sa pagkukulang niya bilang isang ina sa kanyang mga anak. Palayain ng babaeng yan! Crispin, Basilio, mga anak ko! 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 Mga anak ko! Ano ba? Matagal-tagal na rin hindi umuwi si Maria. Oo, napansin ko yun. Ayan na siya. Kabigani talaga ang kagandaan niyang bigay. Tama-tama, no? Labis ko siyang kinagigiliwan. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, pati na rin ang kabutihang asal niya. Oh, nariyan na pala si Ibarra. Ibarra, akin ang susulatan ng aking mga kaibigan. Gawan mo sana ng paraan upang di makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupuna kong lagi siyang nakatitig sa akin. At kapag kami nag-uusap, may sinasabi siyang di ko mauunawaan. Gawan mo sana ng paraan upang di siya maanyayahan. Alam mo namang hindi ko maaaring gawin yan. Alam mo ang kagalian dito sa atin. Naririto siya at mainam ang pakikitungo sa akin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ano ang inyong pinag-uusapan? Yamang pista ang ating pinag-uusapan kung mamarapati ninyo. Kayo'y aking inaanyayahan sa salu-salong Ibaraos bukas. Saan ba ito'y daraos? Sa batisang malapit sa puno ng balete. Maaga kaming pupunta roon upang hindi maabutan ng araw. Napakagandang pagkakataon, kaya't tinatanggap ko. At upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. May kailangan ka ba sa akin? Ginoo, hindi po ninyo ako kilala. Ngunit 2 araw ko na po kayong inaabangan at hinahanap. Hihingi po sana ako ng tulong. Ang 2 kong anak ay nawawala. At ang aking asawa ay nabaliw.
iyong nobyo na si Ibarra? Normal na lamang yun sa kanya. Labi siguro ang kasiyahang iyong nararamdaman sa aking kasama mo si Ibarra. Talaga, hindi ko mapaliwanag ang aking nararamdaman kapag siya'y nasa aking tabi. Napapano ka, Padre? Nawawala yata ako. Halipo kayo, sumama na lamang kayo sa salo-salo na ihinanda ni Maria Clara at Ibarra. Alam ba ninyo kung sino ang nanakit kay Padre Damaso? Sinong pinaghihinalaan, Padre? Siya ring naghagis sa'yo sa putik. Nariyan ka pala, Sisa. Halina't sumama ka sa akin para makapagmerienda ka. Saan na kaya ang kanyang mga anak? Kinakailangan silang makita upang matukoy kung nasaan ang onsa. Higit pang mas importante ang paghahanap sa onsa kaysa sa sakristan mong nawawala. Alam mo ba kung nasaan si Elias? Patagal ko na siyang hindi nakikita. Bali-balita sa buong bayan na kinupkop mo siya. Hindi kaya't tinatago mo lamang siya. Sa tingin ko ay wala na kayong pakialam sa mga kung sino ang pinapatuloy ko sa aking bahay. Nais ko lamang ipalam na ako na ang kukupkop kay Sisa. Bueno, magpapatuloy pa rin kami ng paghahanap kay Elias. Maraming salamat, Ibarra. Hindi sigurado si Ibarra sa plano niyang magpatayo ng eskwelahan sa San Diego. Kaya naman, sinadya niya ang bahay ni Mang Tasio upang konsultahin ito. Magandang hapon po, Mang Tasio. Aba, andyan ka pala, Ibarra. Umupo ka muna. Mukhang nakakaabala yata ako sa inyong pagsusulat, Mang Tasio. Di na bale, ano bang pinunta mo dito? Nais ko pong isang guni sa inyo ang aking pagpapatayo ng paaralan. Sino ba ang dapat kong lapitan? Huwag mo akong tatanungin kailanman sapagkat pagkakamalan ka rin nilang baliw katulad ko. Ang payo ko lang sa iyo ay sumangbuni ka sa mga kura, kapitan at mayayaman. Bibigyan ka nila ng magsamang payo, ngunit ang pagsangguni ay hindi lang ang matulugang pagsunod. Kunin mo lamang ang kanilang loob at magkunwari ka, sinusunod mo ang kanilang payo. Hindi kita maintindihan, Mang Tasio. Kailangan pa bang bihisan ng kasinungalingan ang katotohanan? Yan ang dahilan kung bakit walang nagmamahal sa katotohanan, Ibarra. Nagpatuloy si Ibarra at Mang Tasio na magtunggalian dahil sa paniniwala. Iginigiit ni Mang Tasio na ang gobyerno ay kasangkapan lamang ng simbahan. Hindi naman sumasang-ayon doon si Ibarra. Sa huli, nagwika si Mang Tasio na hindi man magtagumpay ang plano ni Ibarra, magiging isang mabuting halimbawa naman siya sa mga tao ng San Diego.